Ako si Jake, isang ordinaryong trabahador sa isang kumpanyang pagmamayari ng babaeng. Hindi ko kailanman inakalang papasok sa buhay ko ng ganito. Hindi ko intensyon, pero isang gabi ng kalituhan ang nagbago sa lahat. At ngayon, gusto ko nang ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ulitin mo to? Stop giving me a report na parang basura? Bumulahaw ang boses ni Seri, ang CEO ng Prime Holdings sa loob ng opisina, sapat para mapalingon ng ilang empleyado sa labas. Nakayukong empleyado habang namumutla, habang hawak ang folder na kanina't itinapon pa ni Seri sa sahig. Pasensya na po, Ma'am Seri. Akala ko po. Akala mo? Di ko na sana naging CEO dito. Sa isang gilid ng opisina ni Seri, naroon si Jake at tahimik na nagmamap ng sahig. Pilit niyang hindi nililingon ang pangyayari dahil ayaw niyang mapabilang sa init ng ulo ng kanilang CEO at baka mapagbuntungan pa siya. Kung ayaw mong masibak, ayusin mo yung trabaho mo. Nagmadaling lumabas ang empleyado, namumulang mata at parang naiiyak. Paglabas nito, biglang lumingon si Seri kay Jake na parang doon lang niya ito napansin. Ikaw, janitor, tapos ka na ba dyan? Tinatapos ko na lang po tong kanto, ma'am. Bilisan mo! Gusto kong wala ng tao rito. Ang aga-aga, nakakainit ng ulo. Tumango si Jake at walang imik na itinuloy ang paglilinis. Sanay na siya sa ugali ni Seri, ang masungit at supladang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya. Matapang, palaging galit at tila walang ibang alam kundi ang mag-utos. Matapos magawa ang kanyang trabaho, lumabas si Jake at napailing habang nakatitig pa rin kay Seri. Kung ganyan siya palagi, baka pati father sumuko sa init ng ulo niya. Nagpatuloy si Jake sa paglalakad paalis, sa kabila ng gulong nangyayari sa kanilang opisina dahil sa muling pagwawala ng kanilang CEO na maladragon tuwing umaga. Nananatiling nakangiti si Jake. Dahil alam niyang ang isang katulad niya na janitor lang naman ay kailanman hindi masasangkot sa buhay ng isang katulad ni Seri. Yon ang buong akala ni Jake. Jake, tulungan mo naman kaming ubusin itong mga naiiwang inumin. Sayang naman oh. Hindi pinansin ni Jake ang kaibigan niyang si Leo. Halos hindi na ito makabangon sa dami ng nainom, habang si Jake ay nanatiling nagmumuni-muni sa paligid. Wala siyang balak na maglasing, ngunit sumama siya sa club upang madistract mula sa nakakapagod niyang buong araw na trabaho. Pre, inom na! Nagtatampo na tong alak ko. Pangungulit muli ni Leo habang tinataas ang baso, halos mahulog na sa sofa sa sobrang hilo. Hindi ako nandito para malasing, Leo. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Maiba lang paligid. Hindi puro mapat sigaw ng bossing. Napalingon si Jake sa paligid. Hinahanap ang katahimikan kahit nasa gitna ng maingay na musika at ilaw. Habang sinusuyod ng mata ang dance floor, may pamilyar siyang aninong tumambad mula sa sulok ng VIP area. Napatitig siya at napailing. Hindi pwede. Hanggang dito ba naman? Hinahabol ako ng trabaho. Hindi siya nagkamali. Si Seri ngayon, ang supladang CEO na ngayon ay nakaupo sa sulok ng lounge. Kita ang bahagyang gulong-gulo nitong buhok at ang mga matay tila wala sa sarili. Ayos naglalasing din pala yan. Sino? Biglang tanong ni Leo. Boss ko sa trabaho. Ando no, mukhang lasing na lasing. Oh, dilapitan mo. Malay mo, chance mo na. Natawa lamang si Jake ng mapait at napailing. Hindi sira ang ulo ko, Leo. Hindi kami pwede niyang si Ma'am Seri. Una sa lahat, napakayaman yan. Pangalawa, sigurado namang hindi namin tayo pang isa't isa. Hindi mo alam kung paano maging dragon ng babaeng yan. Alam mo namang hindi gano'n ang mga type ko. Sus, namili ka pa. Kung ganyang babaeng lalapit sa akin, talagang hindi ko tatanggihan. Ang sinasabi ko lang naman, ayokong sumubok na maghangad ng hindi ko naman maaabot. Natawa lamang si Leo at muling nahiga sa sofa. Napailing na lamang si Jake at inubos ang laman na alak ng kanyang baso.
Isang sandali pa, napansin niyang may dalawang lalaki ang unti-unting lumapit kay Seri. Sa una, akala niya ay kakilala lang ng babae. Pero nang makitang pinilit siyang papuntahin sa madilim na bahagi ng lounge, naalarma na siya. Leo, dito ka lang ha. Hindi na naghintay pa si Jake ng sagot. Naglakad siya papunta sa gawin ni Seri at tinawakan ng balikat ng mga lalaking humihila sa dalaga. Mukhang hindi komportable itong babae sa inyo. Mukhang hindi naman kayo magkakilala. Baka gusto niyong hayaan na lang siya. Napalingon sa kanya ang dalawang lalaki. Halatang nairita. Ngunit nang makita nila ang matipunong katawan ni Jake at ang tangkad nito, unti-unti silang napaatras. Ano ba kasing ginagawa mo sa ganitong lugar? Inalis ni Jake ang kanyang jacket at ibinalot ito sa balikat ni Seri na ngayon ay hindi pa rin makausap ng matino. Napalingalinga si Jake sa paligid. Umaasang may kasamang dalaga, ngunit tila wala. Magpasundo ka na sa driver mo. Hindi ligtas kung nag-iisa ka at lasing na lasing dito. Bago pa man makalakad palayo si Jake, natigil siya nang mapahawak si Seri sa kanyang kamay. Huwag kang umalis. Samahan mo ko. Huwag mo akong iwan ng mag-isa. Bumuntong hininga si Jake. Lumapit siya at kinuha ang cellphone ni Seri na nakalapag lamang sa mesa. Anong password mo? Tatawagan ko ang driver mo. Umiling si Seri. Hindi sumagot at bahagyang natawa lamang. Ayoko umuwi. Just take me somewhere else. Napalunok si Jake habang nakatitig sa kalmadong mukha ni Seri. Malayong itsura nito ngayon kumpara sa babaeng palaging pasigaw kung mag-utos sa opisina. Ngunit kahit anong pilit ni Jake, ayaw pa ring magsalita ng maayos ng dalaga. Ma'am, baka naman pwedeng sabihin niyo kahit address niyo man lang. Napapikit si Seri, saka muling umiling habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Jake. Please, kahit ngayong gabi lang, huwag mo muna ako iuwi. Napakamot ng ulo si Jake. Napatingin siya sa cellphone nito, ngunit wala naman siyang magawa roon dahil nakalock pa rin ito. Wala ka bang kaibigan? Pamilya? Kahit sinong pwedeng sunduin ka? Tahimik lang si Seri. Habang unti-unti nang dumausdos ang ulo nito sa balikat ni Jake. Napabuntong hininga siya. Kita sa mata ang pag-aalinlangan. Saglit siyang napatingin kay Leo sa kabilang sofa na ngayon ay tulog na tulog na. Ano ba tong pinasok ko? Buhat-buhat ni Jake si Seri at maingat na inilapag ito sa kama ng isang hotel room. Tinitigan niya ang wala sa sariling dalaga. Okay na to. Magiging ligtas ka naman siguro dito. Iiwan na kita. Naglakad si Jake paalis. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, nagulat siya nang maramdaman ang biglang pagbigat ng kanyang likod. Paglingon niya, naroon na si Seri at nakayakap sa kanya. Hindi ba't sabi ko, huwag mo akong iiwan ng mag-isa? Mahirap bang intindihin yun? Napalingon si Jake at napabuntong hininga. Nakakapit pa rin si Seri sa kanyang bewang na parang isang linta. Malayong malayo talaga ang inaasal nito ngayon kumpara sa inaasal nito kapag nasa normal na pag-iisip. Ang gwapo mo pala. And you're hot. Pinilit ni Jake na umiwas ng tingin. Ngunit sa tuwing ginagawa niya yon, hinahawakan ni Seri ang magkabila niyang pisngi upang magtama uli ang kanilang mga tingin. Ilang sandali pa, bigla na lamang siyang hinalikan ng dalaga. Marahang tinulak ni Jake palayo si Seri, ngunit imbes na madismaya, tila natuwa pang dalaga sa thrill na ibinibigay sa kanya. Hindi tama to. Siguradong magsisisi kayo pagkagising niyo bukas. Ngunit hindi nakinig si Seri. Muli niyang hinalikan si Jake. Sa pagkakataong yon, mas mapusok at mas malalim. Ni walang nagawa ang binata kundi ang magpaubaya dahil sa gulat. Ngunit sa paglipas pa ng ilang segundo, maging si Jake ay unti-unting nilamon ng init ng kanyang katawan. Kinabukasan, nang magising si Seri, sinapit niya ang matinding sakit sa kanyang katawan, lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita.
Napikit siya ng mahigpit. Pilit nilalabanan ang kirot na hindi niya maintindihan. Nasaan ako? Napatingin si Seri sa paligid. Mabilis siyang umupo sa gilid ng kama. Sinubukang balikan ang mga nangyari nung nakaraang gabi. Ngunit tila nagmistulang malabo at komplikadong lahat ng kanyang alaala. Anong ginawa ko? Sinong gumawa nito sa akin? Sinong nag-take advantage sa akin habang lasing na lasing ako? Napatitig si Seri sa salamin. Napakagulo ng kanyang sarili, ngunit walang kahit na anong bakas na naiwan ang lalaking nakasama niya kagabi. Sisiguraduhin kong mahanap kong lalaking yon at magbabayad siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa akin. Maagang dumating si Jake sa opisina. Tulad ng nakasanayan, siya ang unang naglilinis sa opisina ni Seri. Tahimik lamang siya, nagmamop habang iniwasang isipin ang mga nangyari kagabi. Bagamat pilit niyang itinatanggi, hindi niya maiwasang kabahan sa muling pagkikita nila. Ipapaliwanag ko ng maayos ang lahat. Wala akong kailangang itago dahil wala akong ginawang masama. Tama. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto. Napalingon si Jake at halos mabitawan ang hawak niyang mop. Naroon si Seri, naka-corporate attire, maayos ang buhok, pulidong-pulidong ayos at kasamang kanyang sekretarya. Walang bakas ng kahapong kahinaan. Sa halip, muli na namang nagbabalik ang imahen ng istriktang CEO. Magmamadali tayo, Ira. Ayusin mong schedule ko. Cancel at 9 a.m. meeting. Natigil si Seri nang makita si Jake sa loob ng kanyang opisina. Kumunot ang kanyang noo at ilang segundong tinitigan ng binata. Anong ginagawa mo rito? Naglilinis po, ma'am. Tumango si Seri at agad lumingon sa kanyang sekretarya. Sabihan ng HR na palitan ng tagalinis sa opisina ko. I don't want this one around here anymore. Nanlaki ang mata ni Jake. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ma'am, bakit po? Bumuntong hininga si Seri. May nangyari kagabi. And after that, pakiramdam ko allergic na ako sa mga lalaki. Teka, bakit kailangan ko pa ipaliwanag sa'yo? Just go, okay? Napakamot na lamang si Jake sa kanyang ulo saka umalis. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig pa niyang usapan ng dalawa sa loob. Ira, ipatinan mo lahat ng CCTV sa malapit na area. Kailangan malaman natin kung sinong lalaking yon. Imposible namang hindi nakunan ng kahit isang CCTV ang mukha niya. Kung kailangan mong halugugin pati ang mga kalapit na bahay, gawin mo. Kailangan nating mahanap kung sinong lalaking nag-take advantage sa akin kagabi. Nag-take advantage? Hindi makapaniwala si Jake. Maging sa kanyang lunch break, hindi nawala ang mga salitang yon sa kanyang isipan. So, iniisip niyang pakana akong lahat? Napalingon si Leo sa kanyang kaibigan na kanina patulala. Oh, bakit? May nangyari ba sa inyo ng boss mo kagabi? Mabilis na nilagyan ni Jake ng tinapay ang bibig ni Leo saka mabilis na lumingon sa paligid. Baka may makarinig sa'yo. May mga empleyado rin sa kumpanya na kumakain dito. Napabuntong hininga si Leo at napailing. Kahit naman di mo sabihin, parang gets ko na kung anong nangyayari. At ang advice ko, kung hindi ka niya naalala, hayaan mo nang hanggang doon na lang. Napatitig si Jake kay Leo na patuloy lamang na kumakain na kanyang tinapay. Kasi baka mamaya, sa'yo isising lahat. Ano namang laban mo kung bigla kang kasuhan nun? Tama ka, Leo. Wala nga akong laban dun pag nagkataon. Ikaw na itong tumulong sa kanya kagabi. Ikaw pang nasa gulo ngayon. Kung hindi mo tinulungan yung boss mo, baka hindi na siya nasikatan ng araw dahil dun sa dalawang lalaki na halatang mga adik. Alam mo, wag na lang natin pag-usapan. Hindi niya naman ako naaalala. Nagkibit balikat lamang si Leo at tila hindi kumbinsido. Nagpatuloy naman sila sa pagkain habang si Jake halatang lumulutang pa rin ang isip. Ilang araw matapos ang insidente sa hotel, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Jake. Tahimik ang lahat at tila walang bakas ng kagabi sa mga linggong lumipas. Na-assign siyang maglinis sa isa pang opisina, malayo sa opisina ni Seri. At sa tingin niya, iyon na rin ang pinakamabuting nangyari. Salamat, natapos din.
Ngayon, pwede na akong mananghalian. Matapos maghugas ng kamay, kinuha niya ang baon niyang lunch pack mula sa pantry. Ngunit pagdating sa cafeteria, sinalubong siya ng tila buong empleyado ng building. Puno at maingay. Napabuntong hininga si Jake. Wala na namang mauupuan. Sige na nga, rooftop na lang. Umakyat siya sa taas. Hawak ang baon, umaasang makakahanap ng tahimik na lugar. Pagbukas niya ng pinto sa rooftop, isang pamilyar na amoy agad ang tumama sa ilong niya. Usok ng sigarilyo. Napatigil siya at nang igawin niya ang paningin sa kanan, tumambad sa kanya ang isang babae. Nakatalikod, may hawak na sigarilyo sa pagitan ng mga daliri. Agad na kumabog ang dibdib ni Jake. Walang duda, si Seri yun. Paglingon ni Seri, nanlaki ang mga mata nito nang makita si Jake. Agad nitong itinagong sigarilyo sa likod ng katawan na tila isang estudyanteng nahuli sa kasalanan. Mukhang janitor ka dito. Anong ginagawa mo rito? Napangiti si Jake at bahagyang napakamot ng kanyang ulo. Ma'am, nakalimutan mo na lang ba ako ng ganun-ganun lang? Ako pong laging naglilinis ng opisina nyo bago nyo ako biglang pinalipat last week. Dahil kamoy allergic ka na sa mga lalaki. Oo, naalala kita. Pasensya na. Hindi lang ako magaling sumaulo ng mga muka. So, what are you doing here? Tatambay lang po. Puno kasi sa cafeteria. Pero kung gusto nyo ng privacy, ma'am, hahanap na lang po ako ng ibang lugar. Bago pa man makaalis si Jake, umiling si Seri, halatang nag-aalangan. Hindi. Okay lang. Basta wala ka nakita. Bahagyang napangiti si Jake saka napatitig sa usok ng sigarilyo na nasa ere. Wala po akong nakita, ma'am. Tipid na napangiti si Seri, saka unti-unting ibinalik sa harapan ang sigarilyo. Dati pa ako nag-iossi. Pero ngayon lang ulit, pagkatapos ng lahat. Stressful po ba sa opisina? Naupo si Jake sa isang upuan, saka nagsimulang buksan ang kanyang dalang pagkain. Lagi namang stressful. Pero may ibang stress na mas personal. Tahimik si Jake. Alam niyang maaaring may kaugnayan ito sa nangyari sa kanila. Ngunit hindi siya nagtangkang umalis. Sa halip, binuksan niya ang kanyang lunch pack at inalok si Seri. Kain po kayo, ma'am. Masarap pong magluto ang chef sa pantry natin. Napatingin si Seri sa kanya. Tila nagugulat sa pagiging kaswal ng lalaki. Maya-maya, tumikim ito at umupo sa tabi niya. Bahagyang nakangiti. Hindi ba weird to? CEO mo ko tapos nandito tayo. Nag-uusap. Hindi po ako sanay sa hierarchy. Saka hindi naman po working hours ngayon. Kung ganun, just call me Seri. Muntik nang mabulunan si Jake dahil sa kanyang narinig. Hindi niya kailanman naisip na papayag ang supladang CEO nila na maging kaswal. Lalo na si isang janitor na palagi nitong nakakalimutan. Napatawa si Seri sa unang pagkakataon na nakita ni Jake ang ngiting walang pagpapanggap. Baka nga kailangan ko ng mas maraming kausap na kagaya mo. Totoo, walang halong drama. Itinapon ni Seri natitirang dulo ng sigarilyo sa malapit na trash can. Lagi ka ba dito? Alam ni Jake sa kanyang sarili na ang sagot ay hindi, ngunit may kung ano sa kanyang sistema ang biglang nagsinungaling. Oo. Kung ganon, dito na rin ako pupunta. Andito ka ba uli bukas? Andito naman po ako. Yun ay kung hindi niyo ako ipapalipat sa kabilang branch. Natawa si Serit na pailing. Hindi na kita ililipat sa kahit na saan. Promise. Nagkatinginan silang dalawa at para bang kapwa sila, unti-unting nakakahanap ng pahinga sa presensya ng isa't isa. Kinabukasan, tahimik ang paligid habang umaakyat si Jake sa hagdanan patungong rooftop. May konting kaba sa kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung nandun ulit si Seri. Pero dala niya ang dagdag na baong pagkain, just in case. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng sigarilyo. At nandito nga talaga siya. At doon nga, sa parehong lumang bench sa dulo ng rooftop, nakaupo si Seri.
Nakatunganga ito sa kalangitan habang dahan-dahang humihit-hit ng yosi. Mukha siyang pagod pero sa isang banda parang mas kampante. Oh, it's you again. Napahinga ng malalim si Jake. Paglapit ni Jake kay Seri, hindi na siya nagpaalam. Maingat niyang inabot ang sigarilyo sa kamay ng dalaga. Oh wait! Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, tahimik na itinapon ni Jake ang yosi sa trash bin sa tabi. Pagkatapos, umupo siya sa kabilang dulo ng bench at naglabas ng 2 baon. Huwag mong araw-arawin. Masama sa kalusugan. Natigilan si Seri, saka ngumiti ng pakonte. Nag-aalala ka rin pala sa akin? Nag-aalala ako sa baga mo. Oo, ito. Mas masustansya. Kumain ka na rin. Napatingin ang dalaga sa 2 pack lunch na dala ni Jake. Mainit-init pa. Adobo, itlog na maalat at kamatis. Wait, isa lang ang rasyon kada empleyado, di ba? Paano ka nagkaroon ng 2? Ginamit ko lang ang charm ko. Napatawa si Seri. Wow! So may skills ka rin sa pambobola? Sakto lang naman para makalusot sa free lunch pack. Tiningnan siya ni Seri. Parang hindi makapaniwala sa pagiging natural ng binata. Pinagmasdan niya ito habang kumakain. Tila ba walang iniindang awkwardness kahit katabi niya ang CEO ng kumpanya. Ang layo mo sa ibang lalaking kakilala ko. Anong ibig mong sabihin? Kasi hindi ka takot magsalita. Pero hindi ka rin bastos. Rare ka. Nagpapakatotoo lang. Tumango si Seri saka muling napatitig sa malayo na para bang may malalim uling iniisip. Totoo. Mahirap hanapin ng mga taong nagpapakatotoo ngayon. Hindi sumagot si Jake. Nagpatuloy siya sa pagkain habang si Seri ay nagsimula ng sumubo ng pagkain. Nagkaroon ka na ba ng relasyon? Meron. Isa high school sweetheart. Pero hindi kinaya ng long distance. Siya may pangarap. Ako may kailangan munang ayusin sa buhay. At some point, naghiwalay kami. At hindi na nagkasalubong ng landas. Nasaktan ka? Oo naman. Pero natutunan ko ring tanggapin. Minsan kahit mahal mo, kailangan mong pakawalan para sa ikabubuti niyong 2. Natahimik si Seri ng sandali. Parang may tinamaan sa loob niya. Sa akin naman, 2 relasyon. Parehong matagal, parehong mali. Napatingin si Jake at napakunot ang noo. Paanong mali? Yung una, mahal ako. Pero mas mahal niya yung ego niya. Laging kailangan akong sumunod. Yung pangalawa, okay kami nung una. Pero hindi niya kayang tanggapin na mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Ewan, parang sa huli, ang babae pa rin ang kailangang mag-adjust. Tahimik muli silang pareho. Hangin lang ang maririnig at ang mahinang kaluskos ng mga ibon sa itaas. Siguro balang araw, magagawa mo ring maghanap ng lalaking hindi ka kailangang paliitin para lang maramdaman niyang lalaki siya. Napatango si Seri at mukhang sumang-ayon. Pero alam mo Jake, it's the least of my concern today. Ang dami kong problema sa kumpanya at sa personal stuff. Ang totoo, may pinapahanap akong lalaki. Natigilan si Jake sa kanyang pagkain, ngunit hindi niya pinahalatang apektado siya sa kanyang narinig. Bakit? May kasalanan ba siya sa'yo? Minsan ko lang siya nakasama. Isang gabi lang. Hindi ko nga matandaan ang mukha niya. Malanganing lasing ako. May pinagdadaanan. Pero kahit isang gabi lang, something about it is stuck with me. Hindi ko makalimutan kung anong naramdaman ko. Sorry baka hindi ka komportable sa ganitong topic. Ay, hindi naman. Okay lang. Nalaglag ang tingin ni Jake sa kanyang baon. Pinilit niyang hindi magpakita ng emosyon, pero alam niyang yon ang gabing nagkasama sila ni Seri sa hotel. Pinapahanap ko siya. Galit na galit ako dati pero ngayon, I just need answers. Gusto ko malaman muna kung sinadya ba niya yon, kung ginamit ba niya ako, at kung sabihin niyang hindi. Then maybe I can stop punishing myself. Maybe magawa ko ng kalimutan ng lahat. Dahil one night stand lang naman yun. Tahimik si Jake.
Buong katawan niya ay parang sinisigawan na sabihin na kay Seri ang totoo. Pero pinili niyang manahimik. Hindi pa itong tamang oras. Pagkatapos kumain, tumayo si Seri at nag-unat. Alam mo Jake, sinasabi ng mga pinsan ko na masyado raw akong uptight sa sarili ko nitong mga nakaraang araw. So tonight, pupunta kami sa club. Gusto mo sumama? Ako? Oo, bilang pasasalamat na rin sa free lunch at sa pakikinig sa mga kwento ko. Ngumiti si Jake, pero alam niyang hindi yon buong saya. May halong tensyon at pag-iwas. Parang may gusto pa siyang sabihin, pero pinigilan. Thanks Seri, pero pass mo na ako. May lalaban pa akong uniform. Lame excuse. Ganun ang reality sa aming may hirap. Tumingin si Seri kay Jake na tila bahagyang dismayado. Okay, but if ever na magbagong isip mo, let me know. Tumango si Jake at tipid ng ngumiti. Ngunit sa kanyang isipan, muling nanunumbalik ang nangyari sa club nung gabing yon. Napatanong na lamang si Jake sa kanyang isipan. Magiging okay naman siguro siya dahil may kasama na siya. Right? Maingay, maliwanag, mabilis ang pulso ng gabi sa harap ng club. Nakatayo si Jake sa kabilang kalsada, nakasuot ng simpleng jacket, cap at isang halo ng kaba at inis ang bumabalot sa kanya. Hindi ko naman dapat to problema. Bakit ba ako nandito? Pero hindi gumagalaw ang kanyang mga paa para umuwi. Kanina pa tinitingnan ni Jake ang main entrance. Isang oras na rin ang lumipas simula nang dumating siya sa gitna ng lalim ng gabi. Hindi niya rin alam kung bakit, pero hindi magawang mapakali ni Jake sa kanyang apartment sa kaiisip sa kaligtasan ni Seri dahil alam niya kung paano ito malasing. Napabuntong hininga si Jake. Sige, titingnan ko lang ang kalagayan niya. Sisilipin ko lang ng isang beses tapos uuwi na ako. Mabilis na dumaan si Jake sa crowd. Diretso sa VIP area kung saan palaging madilim at puno ng smoke at neon lights. Palihim siyang tumingin sa paligid, sa bawat mesa. Mga nakangiting muka, sayawan, sigawan, pero wala si Seri sa liwanag. Hey Mara! Kaya pa ba? Sobrang lasing mo na! Isang babaeng bumangga kay Jake habang siya'y naglalakad. May kasama itong dalawang babae. Alam mo, uwi na lang tayo. Balikan na lang natin si Seri. Kumunot ang noo ni Jake nang umalis ang tatlo habang inaalalayan ng isa't isa. Mas lalong binilisan ni Jake ang paghahanap kay Seri hanggang sa napansin niya ang isang bahagyang tagilid na figura sa madilim na sulok ng lounge, mag-isa. Nakasandal si Seri sa leather couch. Messy ang buhok, malagkit ang mata, mukha siyang nawala ng lakas. Napahigpit ang hawak ni Jake sa bulsa. Lumingon siya, nag-aalangan. Patalikod na sana siya, pero nadapa si Seri habang inaabot ang cellphone na nahulog sa sahig. Kainis naman. Bakit ba ganito ang pag-aalala ko sa kanya? Agad na lumapit si Jake. Hindi na iniisip kung ano ang gulong maaaring mangyari kapag nakita siya ng dalaga. Ang mahalaga lamang ay masiguro niyang ligtas ito. Seri, gumising ka. Kailangan mong bumangon. It's you. Bumalik ka. Tiningnan siya ni Seri. Malabong mata, pero may kakaibang ningning samantalang si Jake ay kinakabahan na. Nandito ka ulit. To save me. Biglang ngumiti si Seri at hinila si Jake palapit sa kanya. May halong gulat at tuwa sa kanyang mata. Bago pa makapagsalita si Jake, hinila siya ni Seri palapit at bigla na lamang hinalikan si Jake sa labi. Nagulat si Jake. Ilang segundo siyang hindi kumilos, pero ramdam niya ang init. Ramdam niya ang parehong epekto ni Seri sa kanya nung gabing yon. Ngunit ayaw niya nang maulit pa ang pagkakamaling yon. Lasing ka. Stop. Tumigil si Seri at napangiti. Tinuro niya ang kanyang cellphone na ngayon ay maaari nang mabuksan gamit ang kanyang fingerprint. Agad na binuksan ni Jake ang contacts at kinontak ang driver ni Seri habang ang dalagay nakatulog na. Ano bang pwedeng gawin sa'yo? Dapat hindi ka na umiinom kung ganito ka malasing. At lagi kang iniiwan ng mga kasama mo.
Napaupo si Jake sa sahig upang pagmasdan ang natutulog na si Seri. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok nito at napangiti. Ang amo na mukha mo kapag tulog. Huwag ka mag-alala. Papunta na dito ang driver mo. Nanatili si Jake sa tabi ni Seri hanggang sa makita niyang parating na si Mang Ruel, ang driver ni Seri. Agad siyang umalis at nagtago sa isang sulok. Nang makita niyang naisakay na ito at umuwi, napahinga ng maluwag si Jake. Kinabukasan, tahimik na tahimik ang paligid habang iniinom ni Jake ang isang orange juice. Medyo maaga pa para sa oras ng tanghalian pero naroon na siya sa rooftop. Nakaupo sa lumang bench kung saan sila laging nakikita ni Seri. Ilang beses siyang tumingin sa pinto pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Siguro nga hindi na siya darating. Baka tulog pa at nagpapahinga. Baka rin lasing. O baka umiiwas na. Uminom uli si Jake ng juice nang biglang bumukas ang pinto sa dulo ng rooftop. Jake! Nauna ka pa sa akin ngayon? Napalingon si Jake at nakita si Seri. Walang bakas ng pagiging wasted kagabi. Ngunit nang makita niya ang dalaga, agad na lumawak ang ngiti ni Jake. At agad niyang kinestyon yon. Bakit ako ngumingiti? Napaiwas ang tingin si Jake. Lumapit si Seri at umupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi nagsalita agad. Pero kita sa mga mata ng dalaga ang pag-aalinlangan. Kagabi. Sobrang nalasing na naman ako. Tahimik si Jake. Nakatingin lamang siya sa dalaga at hinahayaan itong magkwento. Pero may weird na nangyari. Ano bang nangyari? Tingin ko, binalikan niya ako kagabi. Napakunot ang noo ni Jake kahit alam na niya kung sinong tinutukoy. That guy. Yung nakwento ko sa'yo nun. The one-night stand guy. I swear, Jake, nakita ko siya. O naramdaman. Hindi ko may paliwanag pero naalala kong may tumulong sa akin. May nagbigay ng tubig tapos I think hinalikan ko siya. Hindi ko nakita ang mukha pero sigurado kong siya yun. Nanahimik si Jake. Hindi makatingin ng diretso. Pilit nilulunok ang bigat ng katotohanang siya nga yun, pero hindi niya kayang sabihin. Wala bang ibang nakakita sa kanya? Wala. Pero alam mo yung instinct? Yung kahit blurred lahat, may isang presensya kang nararamdaman. And somehow, comforting. Napatingin si Seri kay Jake. Si Jake naman ay bahagyang nabigla. Dating tingin ko sa kanya ay jerk. Pero pagkatapos ng ginawa niya kagabi, maybe nagkamali ako. Hindi naman pala siguro siya masama. Kaso, mas lalo na akong eager na mahanap siya ngayon. Mas gusto ko na siyang makilala. Hindi nakasagot si Jake, ngunit malalim ang kanyang iniisip. Ilang sandali pa ay tumayo uli si Seri. May naisip ako. Kung magiging wasted uli ako sa bar na yon, baka balikan niyo uli ako. Right? Tingin ko imposibleng mahanap ko siya. Pero posibleng siya mismong lumapit sa akin. Tulungan mo ako, Jake. Habang lasing na lasing ako, maghintay ka sa isang sulok. Hinila ni Seri si Jake patayo. Nilapag naman ni Jake ang kanyang orange juice sa bench sa kalmadong hinarap si Seri. Good idea, right? At kung hindi man siya pumunta, at least andun ka para alalayan ako pa uwi. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kumunot ang noo ni Seri. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahang hinapit ni Jake ang kanyang bewang palapit. Saka hinalikan siya sa labi. Ang laki ang mga mata ni Seri. Pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yon. Naghiwalay ang kanilang mga labi at ilang segundong tila huminto ang oras. Sa ilang segundong pagtitig kay Jake, nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman pero hindi niya kailanman mapangalanan. Ikaw? Bahagyang umatras si Seri habang hawak ang kanyang labi. Ikaw yun. Yung lalaki kagabi. Ikaw rin. Yung lalaki noon? Lumapit si Jake at tila handang magpaliwanag. Ngunit bago pa man siya makalapit muli,
Tumakbo na si Seri palayo. Seri, sandali! Hindi huminto si Seri sa pagtakbo. Ayaw niyang bumalik at makita si Jake habang hindi niya pa alam kung anong sasabihin. Sa loob ng elevator, hawak pa rin niya ang kanyang dibdib. Bakit ganito? Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Naguguluhan si Seri. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa, magalit o matakot. Pero isa lang ang alam niya sa ngayon, hindi siya galit. At ang nararamdaman niya sa kanyang puso ay hindi normal. Lumipas ang ilang araw, tahimik, mailap. Wala ni isang salita si Seri para kay Jake mula nang malaman niya ang totoo. Sa tuwing mapapadaan siya kung saan posibleng naroon ito, umiiwas siya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil hindi pa siya handa. Sa loob ng mga araw na yon, tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng mundo. Pero sa loob niya, parang laging may kulang. Hanggang isang tanghali, habang may sikat ng araw na bahagyang dumadaloy sa pagitan ng ulap, tumigil siya sa harap ng pinto papuntang rooftop. Itutuloy ko na ba? Paano kung wala akong masabi kapag nagkaharap na kami? Huminga ng malalim si Seri. Pagbukas ng pinto, walang tao, walang Jake. Nalumos siya ng bahagya. Siguro nga, tumigil na rin si Jake. Napagod o baka nasaktan. Huli na ba ako? Dapat talaga hinarap ko na lang siya nung araw na yun. Hindi ko man lang siya hinayaang magpaliwanag. Napaupo si Seri. Pinilit itago ang biglang paglubog ng loob. Sa katahimikan ng paligid, napansin niyang mas tahimik ang puso niya ngayon. Hindi na ganoon kagulo, pero may lungkot na naroon. Kainis naman. Mukhang huli na nga ako. At just then, tumunog ang pinto. Paglingon niya, naroon si Jake. Pawisan, may konting habol sa hininga. Hawak ang 2 lunch pack, tulad ng dati. Jake? Maging si Jake ay tila nabigla. Ngunit agad niyang inilapag ang lunch pack ni Seri at nagpunas ng kanyang pawis. Medyo na-late ako. Sorry. Mahabang pila kanina dahil maraming late na kumain. Hindi agad kinuha ni Seri. Sa halip, tumingin siya sa mga mata ni Jake. Bakit mo pa rin to ginagawa? Aangalin. Ito, ang paghintay. Ang pagkuha ng lunch para sa akin kahit na umiiwas na ako sa iyo ng ilang araw. Dahil iniisip kong baka babalik ka dito. Hindi nakasagot si Seri, ngunit ramdam niya ang labis na pagbilis ng tibok ng kanyang puso at pangungulila nito sa presensya ni Jake na ngayon, sa wakas ay nasa harapan niya na. Seri, alam kong magulo pa rin siguro sa iyong lahat. Hindi ko sinadya na itago na ako yung lalaking noon. Natakot ako dahil alam kong kaya mong gawin na kahit na ano sa akin dahil sa galit mo. Jake, huminga siya ng malalim. Hindi ako galit. Nung una lang yun. Napayuko si Seri at hindi makapagsalita. Umiiwas lang ako dahil hindi ko alam kung paano kaharapin. Lalo na tong weird na nararamdaman ko para sa'yo. Napakagat si Seri na kanyang labi at hindi makatitig kay Jake hanggang sa marahan nitong inabot ang kanyang mga kamay. Hindi ko rin inasahan ang lahat. Lalong-lalo na ang idea na magiging ganito tayo kalapit sa isa't isa. Seri, alam ko rin sa sarili ko na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Nakakatawa mang isipin pero gusto kita. I like you. Magkaibang mundo natin pero pwede naman siguro nating subukan. 'Di ba? Napatitig si Seri sa mga nangungusap na mata ni Jake bago siya napatango ng nakangiti. Oo, pwedeng-pwede Jake. Sabay silang napangiti sa isa't isa. Si Jake ay napahinga ng malalim at mahigpit na niyakap si Seri. Si Seri naman ay tuluyan ng nagpaubaya sa kanyang puso. Bagamat pinili nilang gawing munang lihim, maayos at tahimik ang naging simula ng relasyon ni Seri at Jake. Wala masyadong pagbabago. Sa rooftop ay pareho pa rin silang kaswal na nag-uusap. Sa trabaho, tuloy pa rin ang normal na daloy ng araw.
Minsan ay saglit lang silang magkakasama. Minsan isang buong gabi. Ngunit sa bawat pagkakataon, palaging nandun si Jake at si Seri naman ay unti-unting bumibitaw sa kanyang dating takot. Papunta na ako dyan. Kabababa ko lang dito sa building. Tahimik ang paligid habang naglalakad si Seri patungo sa kanyang sasakyan. Isang dark-tinted black SUV. Sanay na siya sa ganitong setup. Alam niyang nandoon na si Jake. Hinihintay siya gaya ng napag-usapan nila. Ngunit pagpasok ni Seri sa loob, hindi niya inaasahang isang cake at ilaw ng kandila ang bubungad sa kanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nagulat si Seri at hindi agad na nakagalaw. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng maluha. Binili mo yan? Ginamit mo ba yung sweldo mo? Matagal ko nang isinentaba yung pera para dito. Hindi naman mahal tulad ng mga cake na ipinadala sa office mo kanina. Pero gusto ko lang na kahit papano may espesyal akong magawa para sa iyo ngayong gabi. Natahimik si Seri. Tiningnan niya ang maliit na cake. Simpleng chocolate flavor na may maikling mensahe sa taas gamit ang white icing. Pero parang yun na ang pinaka-personal na bagay na natanggap niya sa buong buhay niya. Ano bang sinasabi mo dyan? Itong pinakamagandang cake na natanggap ko ngayong araw. Tahimik mang lumuluha ay nakangiti pa rin si Seri. Pumikit siya upang humiling at saka hinipan ng kandila. Ayan, igilid muna natin to. Ngayon, meron pang isa. Inilabas naman ni Jake ang isang maliit na kahon at ang lalaman yon ng isang kwintas na merong pendant na araw. Branded ito, ngunit hindi galing sa mga brand na madalas gamitin ni Seri. Ngunit kahit na mas mura ito sa lahat ng kanyang mga alahas, para sa dalaga, yon ang pinakamagandang kwintas na naibigay sa kanya. Anong ibig sabihin nitong pendant? Bakit parang kalahati itong araw? Kasi andito sa akin ang kalahati. Inilabas ni Jake ang kwintas sa kanyang leeg. May pendant yun na buwan at ito rin ang kalahati ng pendant sa kwintas ni Seri. Bahagyang natawa si Seri. Grabe, simula high school ako. Ayokong bumibili ng mga ganito kasi akala ko corny. Ganito palang pakiramdam. Maging si Jake ay natawa rin at napailing. Tumalikod ka. Isusuot ko sa yung kwintas na to. Sumunod naman si Seri at masayang hinawi ang kanyang buhok upang masuot ni Jake ang kwintas. Nang maisuot ito ng binata, humarap si Seri kay Jake at marahang hinalikan ang labi nito. Thank you for making this day perfect. Dahan-dahang yumuko si Jake at hinalikan si Seri sa labi. Seryoso, malambing, walang alinlangan. Saglit lang ito, ngunit sapat para simulan ang sunod-sunod na damdaming hindi na nila kayang pigilan. Mula sa halik, humantong sa yakap, at sa bawat galaw ng kamay, bawat buntong hininga, mas lalo silang nagiinit. Umupo si Seri sa kandungan ni Jake habang unti-unting nabubuksan ang mga butones ng kanyang suot na polo. Sa loob ng malamig na sasakyan, init lang na kanilang katawan ang nagsisilbing mundo nila. At walang ibang maririnig sa loob ng sasakyan kundi ang mabagal nilang paghinga at ang mahihinang bulong ng pagmamahal. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy. Ito na talaga ang pahinga ko araw-araw. Yung ganito, kasama ka. Napangiti si Jake at napalingon kay Seri. Sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, magkahawa kamay sina Seri at Jake habang naglalakad. Galing sila sa isang maliit na cafe pagkatapos ng trabaho. Magpahinga ka rin. Ilang araw ka nang babad sa laptop mo. Napapabayaan mo na rin ang sarili mo. Oo nga eh. Pero alam mo, buti na lang andito ka, Jake. Ikaw nag-aalaga sa akin kaya hindi ako nagkakasakit. Tumigil sila sa harap ng isang bookstore na may mga lumang nobelang nakadisplay sa salamin. Tumawa si Seri habang tinitingnan ang isang cover ng romance novel na tila sobrang cliché. Parang sa title pa lang, mahuhulaan ko na kung anong ending. Tingin ko hindi sila magkakatuluyan. Napatitig naman si Jake.
Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang biglaang paglingon ni Seri sa isang gawi. Doon, nakita rin niya ang isang empleyado na mula sa kanilang kumpanya. Agad na bumitaw si Seri sa kamay ni Jake at hinila siya papasok sa gilid ng bookstore sa likod ng lumang banner. Sila yun mula sa marketing team. Mabilis magkalat ang chismis ng babaeng yan. Napatayo lang si Jake sa likod ni Seri at nagtatago rin. Tahimik lang siya pero hindi niya napigilang maramdaman ang biglang lungkot sa sitwasyon. Nang makalampas si Lani at makasigurong ligtas na, huminga ng malalim si Seri at napatingin kay Jake. Okay na. Sorry Jake, nabigla ata kita. Reflex ko lang yun. Okay lang. Gets ko naman. Ngumiti si Seri pero napansin niya ang kakaibang tono ng boses ni Jake. Hindi siya nakatingin. Nakatuon lang ang tingin nito sa kalsada. Tila malayong iniisip. Jake? Okay ka lang? Tumango si Jake ngunit hindi agad nagsalita. Pagkatapos ng ilang segundo, saka siya muling nagsalita nang hindi na tumitingin kay Seri. Alam ko namang ganitong setup natin. Alam ko kailangan mo ko itago. Pero minsan, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit nga ba kailangan mo ko itago? Nagulat si Seri. Hindi niya inaasahan na masasabi ito ni Jake. Hindi ako galit, Seri. Pero minsan, parang ang liit ko. Parang hindi ako sapat para tumayo sa tabi mo, kaharap na ibang tao. Natahimik si Seri. Hindi niya alam kung paano agad sasagutin yon. Hindi niya intensyong saktan si Jake pero hindi rin niya kayang isapubliko ang lahat. Hindi pa sa ngayon. Jake, it's just, I'm not yet ready. Hindi dahil sa'yo. Walang mali sa'yo, Jake. Ikaw ang bumubuo sa akin and you're making my life perfect. Walang mali sa'yo. Dahil lang ito sa mundo na ginagalawan ko. Sa expectations, sa komplikasyon. Ayoko madamay ka. Tipid nang umiti lamang si Jake at tumango. Naiintindihan ko. Nagpatuloy sa paglalakad si Jake. Hawak pa rin niya ang kamay ni Seri, ngunit parehong mabigat ang kanilang mga dibdib. Naging malaki ang epekto ng usapang yon sa pagitan nila Seri at Jake. Mula pa kaninang umaga, hindi mapakali si Seri. Kahit gaano karaming documents ang inireview niya, paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang nangyari. Pero habang lumilipas ang oras, hindi siya matahimik. Napatingin siya sa oras. Break na sa operations floor. Mas mabuti pa sigurong kumustahin ko na lang siya. Pagdating sa operations area, mabilis niyang nakita si Jake. Naka-headset, may hawak na checklist habang kausap ang ibang empleyado. May bahagyang pawis sa gilid na kanyang sentido. Halatang seryoso sa ginagawa. Palagi talaga siyang hardworking. Napangiti si Seri. Tinitingnan pa lamang niya si Jake mula sa malayo ay gumagaan na ang kanyang pakiramdam. Hindi ko na siguro siya kailangang guluhin pa. Maghintay na lang ako hanggang lunch break. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may lumapit kay Jake na isang babae. Maganda, outgoing ang aura at halatang pala kaibigan. May hawak pa itong 2 kape habang iniaabot ang isa kay Jake. Napakunot ang noon ni Seri. Napalapit siya ng bahagya, sinubukang itagong sarili sa haligi. Nakita niyang ngumiti si Jake, tumanggap ng kape at bahagyang tumawa sa sinabi ng babae. Hindi niya naririnig ang usapan pero biglang may kirot sa dibdib ni Seri. Hindi selos na matindi. Hindi galit pero may gumapang na kaba at lungkot. Stop. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Seri. Marahang hinawakan ni Seri ang kanyang magkabilang pisngi, ngunit sadyang hindi niya maikalma ang kanyang sarili sa kaiisip. Paano kung unti-unting lumayo ang loob ni Jake? Paano kung may ibang taong kayang ibigay sa kanya ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay tulad ng pagiging lantad, pagiging simple at kalayaang hindi niya kailangang itagong sarili niya? Ma'am Seri, good morning po! Nagulat si Seri nang bigla siyang batiin ng isang paparating na empleyado. Dahil doon, napalingon din si Jake at ang babae sa kanyang gawi. Good morning. At tumalikod si Seri bago pa siya malapitan ni Jake.
Pagdating ng lunch break, nauna si Seri sa rooftop. Umupo siya sa lumang bench, tinakpan ng palad ang muka at pinikit ang mga mata. Nagsisimula ng tumibok ang puso niya sa takot. Sa takot na baka ang sariling insecurity niya ang sumira sa tanging bagay na tunay na nagpapasaya sa kanya ngayon. Seri. Inangat ni Seri ang kanyang tingin at nakitang naroon na si Jake. Paglapit ni Jake, agad niyang inilapag ang 2 lunch pack sa ibabaw ng bench at umupo sa tabi ni Seri. Napansin niyang pulang-pula ang mga mata ng kanyang nobya. Tila hindi maipinta ang ekspresyon. Seri, anong nangyayari? May problema ba? Wala, Jake. Okay lang ako. Sabihin mo sa akin. Ayoko ng ganito. Kung may iniisip ka, gusto kong malaman. Kahit ano pa yan. Napabuntong hininga si Seri. Pilit na nilalabanan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli ay hindi na rin niya napigilan. Ayoko sana maging ganito, Jake. Pero kanina, nakita kita. Sa department area, may kausap kang babae. Tapos, parang gaan ang loob mo sa kanya. Ang ganda niya, ang confident. Tapos ako, eto, tinatago ka. Kinakabahan palagi. Laging nag-aalala sa kung anong iisipin ng ibang tao. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ni Seri habang nagsasalita. Hindi niya tiningnan si Jake, dala ng hiya dahil sa sarili niyang damdamin. Baka kasi mapagod ka sa akin. Baka makakilala ka ng ibang tao na kayang ipakita ka sa buong mundo. Yung hindi ka na kailangang itago. Nanatiling tahimik si Jake. Pinapanood lamang niya si Seri. Ang sakit at takot na hindi nito kayang itago. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito at marahang pinisil. Yung babaeng nakita mo kanina, HR siya, si Camille. Kinausap niya ako tungkol sa mga requirements ng payroll system. May kulang pa raw akong documents. At yung kape, hindi yun para sa akin. Pinakiusapan niya akong ihatid yun sa kablock niya. Nagulat si Serit na patingin kay Jake habang patuloy pa rin ang pagdaloy ng luha. Kung nakita mo nakangiti ako, dahil yun sa pakikisama. Pero wala yun, Seri. Wala siyang ibig sabihin. Wala siyang kahit anong kaugnayan sa nararamdaman ko para sa'yo. Bumuntong hininga si Jake, saka marahang hinaplos ang pisngi ni Seri gamit ang likod ng kamay. Alam kong hindi madali ito, na marami kang iniisip. Pero gusto kong malaman mo na pinili kita. Kahit mahirap, kahit kailangan natin itago, pinili pa rin kita. At araw-araw, pipiliin pa rin kita. Napakapit si Seri sa braso ni Jake, saka ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Tahimik siyang umiyak doon habang niyayakap siya ng kanyang nobyo. Sorry! Okay lang. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat. Basta't nandito ka at nandito lang din ako. 2 araw matapos ang pangyayaring yon, nakatanggap naman si Jake ng isang hindi inaasahang mga salita mula kay Seri. Gusto kita ipakilala kay Daddy. Ano? Nagkatinginan ng dalawa. Si Jake ay agad na napuno ng katanungan. Akala ko ba hindi ka pa handang makilala ko ng ibang tao? Ibang usapan naman ng daddy ko. Ang sabi ko lang naman nun hindi pa ako handang maging public tayo dito sa opisina. Hindi ko sinabing pati sa pamilya ko hindi kita ipapakilala. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Nabigla lang ako at biglang kinabahan. Napangiti si Seri, sabay hawak sa braso ni Jake. Sabay silang naglalakad ngayon sa isang park matapos ang kanilang trabaho. Uwi na kasi siya galing sa ibang bansa. Magdi-dinner kami sa bahay. Gusto kong isama ka doon para makilala ka niya. At huwag ka mag-alala. He knows everything about our relationship. Napatingin si Jake kay Seri. Hawak pa rin ang braso nito habang naglalakad sila sa park. Napabuntong hininga siya. Halatang kinakabahan pero pilit na pinapanatiling kanyang ngiti. Kinakabahan talaga ako. Ibang usapan na to, Seri. Tatay mo yan. Alam ko. Pero gusto ko na siyang makilala ka. Alam kong hindi magiging madali. Lalo't alam mo naman na strict din siya. Pero I told him about us.
About you. Lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Yung mga efforts mo, yung paninindigan mo. Napahinto si Jake at tumingin sa mata ni Seri. Sigurado ka na ba rito? Paano kung hindi niya ako matanggap? Maintindihan ko naman kung bakit. Kasi ganito lang ako. Tumigil ka nga. Andyan ka na naman. Minamaliit mo na naman ang sarili mo. Tipid na ngumiti lamang si Jake sa kamarahang pinisil ang pisngi ni Seri na ngayon ay busangot na ang muka. Sorry na. Pupunta ka ba o hindi? Pupunta ako. Dahil sa sagot na yon, napangiti na si Seri at muling yumakap kay Jake. Sa loob ng bahay nila Seri, maayos at tahimik ang paligid. Nasa dining table na sila. Si Seri ay nakaupo sa tabi ni Jake habang sa harap nila ay ang ama ni Seri na si Santiago. Isang matipuno, matikas at seryosong lalaki na bakas ang otoridad. Tahimik ang unang bahagi ng hapunan hanggang sa nagsalita si Santiago habang inaalis ang baso mula sa kanyang bibig. Jake, tama ba? Opo sir. Minsan kong tinanong si Seri kung sino tong lalaki na palagi niyang kinakwento sa akin. At ang mga panahong yun, hindi ko inakala na ang lalaking yun pala ay empleyado ng anak ko. Nagkatinginan si Jake at Seri. Hinawakan ni Seri ang kamay ni Jake sa ilalim ng mesa. Pinipilit na pakalmahin ito. Dad, he's not just anyone. Alam mo yan. Sinabi ko na sa iyong lahat. He's been there for me in ways I never expected. Tinulungan niya ako nung panahon na akala ko hindi ko na kayang kumapit sa sarili ko. Hindi tumingin ang ama ni Seri sa kanya. Imbes, tuloy lang ito sa pagkain, tila ba pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Hindi ko sinasabing wala siyang ginawa. Pero gusto kong malaman, Jake. Ano ba talagang pakay mo sa anak ko? Dahil kung iniisip mong dahil may posisyon siya sa kumpanya eh. Dad, tama na. Tahimik na sumulyap ang ama niya sa kanya, ngunit hindi na nagsalita pa. Sinusiguro ko lang na walang ibang intensyon sa iyo tong nobyo mo, Seri. Tahimik ang silid, ngunit napuno lang ng tunog ng kubyertos. Si Jake, bagamat nais magsalita, piniling manatiling tahimik muna. Naramdaman niyang hindi itong oras para makipagbanggaan kay Santiago. Matapos ang hapunan, nanatiling nakatambay sa terrace ng kanilang bahay ang magnobyo. Jake, okay ka lang ba talaga? Oo naman. Naiintindihan ko naman kung bakit ganun ang papa mo. Kasi sa totoo lang, yung mga relasyong katulad ng sa atin, madalas sa mga libro lang nagkakaroon ng maayos na ending. Napangiti si Seri kahit may lungkot sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Jake at pinisil ito. Wala tayo sa libro, Jake. Pero kaya nating isulat ang sarili nating ending. Ngumiti rin si Jake, pilit na tinatagong bigat sa dibdib. Basta sa ikasasaya mo, kahit anong ending tatanggapin ko. Nagpatuloy silang dalawa sa pagkukwentuhan habang binabaybay ng ulan ang bubong at sumasabay ang malamig na hangin sa kanilang pag-iisip. Ilang saglit pa, bumukas ang sliding door ng terrace at lumabas si Santiago. Hawak ang kanyang basang payong. Jake, nasa baba ng sasakyan. Iakatid ka na ng driver sa inyo bago pa lalo lumakas ang ulan. Bumuntong hininga si Seri bago lumingon. Dad, hindi na siya aalis. May bagyo at gabi na. Delikado. Umangat ang kilay ni Santiago at hindi makapaniwala. Excuse me, gusto mong manatili dito ang boyfriend mo sa gitna ng bagyo? Sa isang bubong na kasama mo? Dad, hindi naman siya matutulog sa kwarto ko. May guest room tayo. At kahit anong sabihin mo, mas pipiliin ko siyang manatili rito kaysa lumusong sa ulan at aksidenteng mapahamak. Hindi mo siya kailangan ipagtanggol ha? Ang pinag-uusapan natin dito ay respeto sa pamamahay. I understand, but please, trust me. Hindi ko naman dadalhin si Jake dito kung hindi ako siguradong marunong din siyang rumispeto. Isa pa, hindi ba't gusto mong makilala siya ng mas mabuti? Ito na pagkakataon mo, Dad. Tiningnan ni Santiago ang kanyang anak. Matapang, determinado, manang-mana sa kakulitan niya. Isang buntong hininga pinakawalan ni Santiago bago tumingin kay Jake na tahimik lang at mukhang nahihiya. Guest room. At pagsapit ng 8:00, dapat nasa loob ka na ng kwarto mo.
Hindi na kayo mag-uusap ng anak ko. Naintindihan mo ba? Opo, sir. Ngumiti si Seri. Sabay yakap sa kanyang ama. Salamat, Dad. Promise, wala kang dapat ipag-alala. Humalukip-kip lamang si Santiago at napailing. Mas nag-aalala na nga ako ngayon. Pagkaalis ng ama niya pabalik sa loob ng bahay, napatingin si Jake kay Seri at sabay na lamang silang napangiti. Maaga pa lang ay gising na si Jake. Tahimik ang buong bahay. Lumabas siya upang maglakad-lakad sa garden sa likod ng bahay. Umaasang makahinga ng maluwag matapos ang tensyong hapunan kagabi. Ngunit habang palabas siya sa entrance ng bahay, napahinto siya. Aba! Isang pamilyar, ngunit mapanuyang boses ang bumulaga sa kanya. So, totoo nga palang chismis. Ang sikat at sosyal naming pinsan ay may boyfriend na janitor. Si Mara, ang pinsan ni Seri na madalas isama si Seri sa mga gimmick nito sa club. Ang isa sa mga pinsang maraming beses nang iniwan si Seri sa club, na lasing at walang pakialam sa kaligtasan nito. Bakit hindi ka nagsasalita? Walang masabi? Nahiya ka na ba? Tumalikod si Jake at walang interes na makipagsagutan kay Mara. Pinipilit niyang ikalma ang sarili niya dahil sa galit mula sa ilang beses nilang pag-iiwan kay Seri sa club. Alam mo, naisip ko na rin dati. Bakit kaya hindi ka nalang bayaran ni Seri buwan-buwan? Mas madali siguro yon kaysa magkunwaring may relasyon pa kayo. Wala ka ba ibang magawa? Bakit hindi ka nalang magpa-therapy? Ang maintindihan mo naman ang mga ginagawa niyong masama kay Seri sa club. Napaawang ang bibig ni Mara at tila nagulat. So it's you! Ikaw ang palaging naglilitas sa kanya. Oh my God! Saad ni Mara sabay tawa. Hindi ko inasahan yon. But really? Ang OA mo naman. Pabalik ka naman talaga namin siya. Palagi mo lang kaming inuunahan na iuwi siya. Muling tumalikod si Jake at akmang aakyat na uli nang muli na naman siyang pigilan ni Mara. Ang kapal naman ng mukha mo. Makisama ka dahil kapamilya rin ako ni Seri. Kung may dapat man akong hindi pakisamahan dito, ikaw yon. Pati ibang mga pinsan ni Seri. Dahil sa inyo, ilang beses nang muntik mapahamak si Seri. Ilang beses niyo siyang iniwan sa bar na lasing at wala si sarili. Hindi mo ba talaga naisip na napakaraming lalaking pwedeng magpahamak sa kanya sa mga pagkakataong yun? Natawa si Mara, painosenteng muka. Excuse me? She's not a child. And please, wag kang magpanggap na mas concerned ka pa sa kanya kaysa sa pamilya niya. At isa pa, buti nga't sinasama namin si Seri. She's a loner. Walang kaibigan at walang kahit sinong pinakikisamahan. Mag-thank you pa dapat siya sa amin. Mas lalong napaigting ng panga si Jake upang kalmahan ang kanyang sarili. Hindi niya na kailangan pang ipagpilitan ng sarili niya sa inyo. Hindi niya kailangan isang plastic na katulad mo. Bago pa makasagot muli si Mara, may malamig na boses na dumating mula sa gilid. Napatigil silang pareho. Nakatayo si Santiago sa veranda, may hawak na tasa ng kape. Tahimik, ngunit matalim ang tingin. Tito? Gulat na bulalas ni Mara. Tito, kung ano-ano pong pinibintang niya sa akin. Napabaling si Santiago kay Jake. At sa unang pagkakataon, naglakas loob ang binata na magsalita. Totoo po mga sinabi ko, sir. Alam kong hindi rin po sasabihin ni Seri sa inyo tungkol doon. Pero ngayong narinig niyo na rin po naman lahat. Mas mabuti pong malaman niyo na rin pong ilang beses na muntik na mapahamak si Seri. Dahil sa mga itinuturing niyang pinsan at kamag-anak. Bumalik ka na muna sa guest room, Jake. Mag-uusap kami nitong si Mara. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hanggang sa kanyang pag-uwi ay hindi na muli pang nakausap ni Jake si Santiago o maging si Mara. Kung kaya naman ay labis ang pag-aalala niya na baka nabaluktot ni Mara ang sitwasyon at mas lalo siyang nagmukhang masama sa mga mata ni Santiago. Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Jake ang pag-aalalang yon maging pagdating sa kanilang kumpanya. Jake? Gulat na napalingon si Jake nang marinig niya ang boses ni Seri. Kapapasok lamang nito sa entrance at tila excited na naglalakad patungo sa kanya. Napalingon si Jake sa kanilang paligid dahil may iilang tao na nakatitig sa kanila. Good morning! Good morning.
Nagpatuloy sila sa paglalakad at dahil sa dami ng mga matang nagmamatsyag, hindi na maiwasan ni Jake ang mapatanong. Seri, may mga taong nakakita sa'yo. Hayaan mo sila. Ngumiti si Seri at kumapit sa braso ni Jake. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nagpaubaya lamang ang binata kay Seri hanggang sa dumating sila sa opisina nito. Narinig ko galing kay dading ginawa mo kahapon kay Mara. Napakamot si Jake sa kanyang ulo dahil doon. Pasensya na. Mukhang nakagawa pa tuloy ako ng gulo. Paniguradong mas kinamumuyan ako ng papa mo ngayon. Napailing si Seri sabay tawa. Jake, hindi galit si daddy. Actually, iniimbitahan ka ulit sa bahay. Dinner daw ulit sa Sabado. Totoo ba yan? Hindi siya galit? Hindi. Actually, kung hindi mo ginawa yon, hindi niya malalaman ang tungkol sa mga ginawa nila sa akin. Kasi ayaw ko nang pagtuunan ng pansin yon. Kahit na nasasaktan din ako. Akala ko talaga lalo kong napasama. Salamat, Seri. Dapat ako magpasalamat sa'yo. Hinawakan ni Seri ang kamay ni Jake sa ibabaw ng mesa. Ngumiti siya at tumitig sa mga mata ng kanyang nobyo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, pinapabayaan ko pa ring abusuin ako ng mga taong hindi ako iniingatan. Pero bakit mo nga pala ginawa yun kanina? Sa lobby pa talaga? Kitang-kita tayo ng mga tao doon kanina. Kasi bigla kang kumapit sa braso ko. Napangiti ulit si Seri. Mas malambing na ngayon ang tono. Dahil ayoko na itago pang relasyon natin, Jake. Dati natatakot akong makita ng iba, malaman ng iba, makialam ang iba. Pero Jake, kapag may taong kayang ipaglaban ako, bakit ko siya itatago sa ibang tao? Napalunok si Jake, hindi makapagsalita agad. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Seri. Ang mga salitang iyon ay unti-unting nagdudulot ng saya sa kanyang puso. Hindi ko na kayang itagong isang taong kaya kong ipagtanggol laban sa kahit kanino. Lalo na kung siya rin yung dahilan kung bakit ako natutong pahalagahan ng sarili ko. Hindi na napigilan ni Jake ang ngiti niya. Mahigpit niyang niyakap si Seri dahil sa tuwa. Hindi ko may paliwanag kung gaano ko kasi ngayon, Seri. Sorry Jake kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Maraming salamat sa hindi pagbibitaw sa akin. Niyakap ni Jake si Seri ng mas mahigpit. Tila bang nais niyang iparating na hindi kailanman naging tanong sa kanya ang pananatili. Sa mga sandaling yon, wala nang pakialam ang dalawa sa paligid. Wala nang takot, wala nang alinlangan. Ang mahalaga, naririyan sila para sa isa't isa. Lumipas ang buwan at taon, ang pagmamahalan nila Seri at Jake ay mas lalong yumabong. Ang kwentong inakala nilang malaisang fairy tale ay humantong din sa masayang kasalan. Sa isang hardin na puno ng puting bulaklak at gininto ang liwanag ng hapon, nakatayo si Seri sa harap ni Jake. Nakangiti, nangingilid ang luha at hawak ang mga kamay ng lalaki na ngayoy buong puso na niyang ipinagmamalaki. Jake, hindi mo lang ako minahal. Tinuruan mo rin akong mahalin ang sarili ko. Sa harap ng Diyos at ng mga taong mahalaga sa atin, pinapangako kong hindi na kita kailanman itatago at mamahalin kita sa bawat araw ng buhay ko. Tumango si Jake, pinipigil ang luha. Seri, ikaw ang simula ng bawat umaga ko at ang tahanan ko sa bawat gabi. Pinapangako kong magiging sandigan mo, kakampi mo, at tagapagtanggol mo. Sa hirap, ginhawa, at sa lahat ng darating pang pagsubok. Hindi na napigilan ni Seri ang maluha habang nakatitig sa kanyang minamahal. Tila nasa isa siyang panaginip at hindi pa niya lubusang maprosesong lahat. Ngunit heto siya ngayon, abot kamay na ang masayang kinabukasang nag-aabang sa kanya. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, pinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Jake, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Nagpalakpakan ng lahat habang nagtagpo ang kanilang mga labi. Puno ng pangako, tapang at pag-ibig na hindi na kailanman kailangang itago. Lumipas sa mga taon, hindi naging perpektong naging buhay ni na Jake at Seri ayon sa pamantayan ng iba. Hindi sila naging headline ng mga balita o larawan ng isang ideal na pamilya. Pero sa mata nila, lahat ay nasa maayos.
Isang buhay na simple, mapayapa at puno ng pagmamahal. Sapat na at higit pa sa inaasam nila. Pambihira! Kung gaano kakulit ang nanay niyo noon, ganun din kayo ngayon. Sa isang hapon na may banayad na hangin, masiyang naglalaro sa damuhan ang dalawa nilang anak. Nakaupo sa veranda si Jake, may hawak na baso ng malamig na kape, habang yakap ni Sering isa pa nilang anak sa kandungan. Sa tabi nila ay si Santiago na ngayon mas maputi ng buhok, may bahid ng katandaan, ngunit puno ng saya. Lola, tanggapin mo na lang po, Lola. Mas magaling po ako sa basketball. Naku, Adrian, kung naabutan mo lang ang kabataan ko, masasabi mo talagang, Lolo, ikaw ang the best. Natawang mag-asawa. Ang bunsong si Jessica na mag-iisang taon pa lamang ay abala sa paglalaro ng kanyang manika habang kandong ng kanyang ina. Pero ano pa bang ihingin ko, Apo? Perfect ng buhay ni Lolo. Papaubaya ko na siyong title na yan. Napailing si Adrian at tila hindi kumbinsido. Si Santiago naman ay tuwang-tuwa lamang na pinisilang pisngi na kanyang 2 taong gulang na apo. May mga magaganda at gwapo akong apo. May stable na buhay. At ang anak ko ay nasa isang mabuting asawa na. Wala nang kailangang alalahanin si Lolo. Daddy naman, andyan na naman po kayo. Alam ko na kung saan patutungo yung mga ganyang salita. Tumigil ka na. Hindi mo pa oras. Marami ka bang bigas na kakainin? Natawa lamang si Santiago at napangiti. Napatitig siya sa mag-asawang tila komportable ngayon sa isa't isa. Masaya lang ako, Seri. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo ni Jake. Hindi ko po pababayaan si Seri pa. Mahal na mahal ko po itong anak niyo. Napangiti lamang ang mag-amang Seri at Santiago sa mga sinabi ni Jake. Sa katahimikan ng hapon, nagtagpo ang mga mata ni Santiago at Jake. May tahimik na pag-unawa, may basbas na hindi kailangang ipagsigawan. Sa likod ng tawanan at kwentuhan, ramdamang tibay ng samahang, pinanday ng tiwala at pag-ibig. At habang patuloy ang pag-ikot ng mundo, buo ang kanilang tahanan. Hindi perpekto, pero totoo. Sa kwento nila Seri at Jake, natutunan nating ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa kakayahang magpakatotoo at manindigan para sa isa't isa. Minsan, ang pinakamahalagang laban ay ang pagharap sa sariling takot at insecurities upang mapanatiling isang pagmamahalang totoo. At sa dulo, ang tiwala, respeto at tapang na magmahal ng lantaran ang siyang tunay na nagpapalalim sa isang relasyon.